Ate Sara, Kuya Carly, usay ko lang po yung kahapon na tungkol doon sa Peace Covenant. Mukhang ayaw ni Mayor dito. Ano po masabi mo? Wala namang problema kung yun yung ayaw niya. Tayo at least nag-offer tayo ng peace covenant. Kung ayaw niyang tanggapin, wala tayong magagawa. Kung baka ibig sabihin sabihin, dapat daw makumpisa sa COMELEC ang sinasabing idea. Actually, we've already explained several times kung ano yung situation nandun sa COMELEC. Nag-explain na rin si Curly. Kung ayaw niya tanggapin yung explanation namin, then maybe kung ano yung problema niya, hindi ko rin alam. Good luck! Bang ginagawa daw talaga ang Peace Covenant o COMELEC? Yes, ginagawa. Oo. At ano ka reaction niyo sa sinasabi ng Mayor dito na ipapapansin lang daw po kayo? Nagpapapansin para saan po? May interview sa One TV. I don't know what he means by papansin. Kasi yung sa amin naman, all our interviews, all our yung mga media posts namin is all about yung pagtulong namin, yung mga medical missions namin. So hindi ko alam kung saan kami banda magpapapansin. With regards naman po dun sa medical, ay meet and greet po kahapon sa Barangay Manggaan. Karamihan po dun sa mga residente ay ang concern po nila is syempre dun sa medical and health issue po. May plano na po ba tayo magbaba doon ng medical mission? Magbababa tayo ng medical mission dun sa may Lanzones Street, sa may Manggahan na kung saan kami galing, ang daming tao doon. Maraming salamat sa pagtanggap sa Team Sara doon. Syempre, if pala rin tayo, syempre yung ating focus is health talaga. So we would be focusing on how to, yung kasi madaming pagkukulang, based na yan sa mga sinasabi ng mga tao. Walang gamot sa health centers, mahirap ma-confine sa mga hospitals natin dito sa Pasig. So definitely we will be addressing these and solving these problems or issues na nakaharap sa atin. Ate Sara, if ever nasa munisipyo ko, nabanggit niyo po, priority yung mga empleyado is Pasigenyo. Yes. Tungkol po sa department head, yun ay isa sa pinaka-importante. Definitely, I think Pasigueños are qualified to lead as well. Hindi taga-laba. So, better if lahat ng empleyado or everyone employed in the City Hall, gusto ko sana, like in St. Gerard, 99% puro Pasigueño yan. So better sa City Hall din kung sakasakali pala rin tayo, lahat yan gusto ko lehitimong Pasigueño. Parang sa engineering department, Sir Curly, yung halimbawa may gagawin ng mga drawing sa pagpapagawa, dapat sa engineering din. Gamitin po natin ang mga engineering ng City Hall sapagkat sinusweldohan sila, mga taga-drawing ng mga arkitekto, may architectural department naman po ng City Hall, may engineering department ng City Hall, gamitin po natin sila sapagkat sayang naman po ang kanilang Talent. sinusweldo at talent. Yes. Kung hindi po natin gagamitin para mas maging maganda po ang Pasig. Kahapon, may balita na nga po regarding dun sa press conference. Syempre may mga comments po na nag-say negative po. Paano po yung nagiging approach ko regarding dun sa peace covenant na nilabas na po? Wala naman kasi tayo magagawa sa taong ayaw. Pero may sinasabi siya naman na sa mismong COMELEC meron namang peace covenant. So siguro let's go over that and yun siguro ang i-exercise natin na peace covenant kung ayaw niya pirmahan yung peace covenant na in-offer namin. Ma'am Sara, ano po pagkakaiba ng Vico at ng Sara? Ay, ang pagkakaiba ng siguro ng isang Vico sa isang Sara, syempre ako, isa akong ina, isa akong asawa, isa akong may anak. Syempre yung pagiging, yung ano natin, yung paghahalaga sa pamilya, yung experiences natin na nangyari sa buhay natin. Kung hanggang sa kung saan tayo nakarating ngayon, bilang asawa, bilang isang ina, kung ano yung nararanasan or ano ng isang ina at asawa, alam natin kung ano yung pakiramdam, alam natin kung ano yung kulang sa bahay, kung ano yung dapat natin patugunan ng pansin, kung paano mag-alaga ng isang pamilya. Siguro yun ang pagkakaiba sa isang Sara sa isang ina. Basta lang po kung ano itong partido ang pinahamigan niyo ngayon. Ang partido namin is Party. hindi yung Party partidos namin, na... Christmas party. Hindi! Huwag ka. Ang
ang partido namin is UBG. So, sa mga guardians po. If ever nandiyan na po kayo sa City Hall, ano pong klaseng governance na sinasabi ng kasalukuyan? Yung talagang open daw po lahat? If it would be under my governance, I would do it the same as I'm doing in St. Gerard. Everyone is open to their ideas. Hindi ako ang closed-minded. Gusto ko mga tao hindi takot. They will stand up for their rights. Okay sa akin yon. Hindi sila matatakot sa isang gobyernong Sara kasi pag-govern is pagiging isang leader is you have to be a good listener din. So dapat alamin mo kung ano yung mga problema ng mga kababayan natin na Pasigueño. So yun yung gusto kong klaseng governance sa Pasig na ang mga tao hindi natatakot lumapit sa akin, parang isang ate hanggang sa dulo ang paglilingkod natin kung sa kasakali. Kuya Curly naman po. Kuya Curly, ano po yung naitutulong niyo po kay Ate Sara? Kay Ate Sara? Nakasuporta ako sa kanya at kung ano mang kaalaman namin sa labas, sa national, ng mga natutunan namin mga infrastructure, pagtatayo ng mga hospital, mga school buildings, pagtatayo ng mga housing, pagtatayo ng mga tulay, kalsada, kung ano pa magpasay, flood control, ay makakatulong po ako sa kanya sa kanyang klase ng mga bagay at yung smart city na pangarap niya ay papaguhin natin ng 360 degrees ang Pasig. Pagkagandahin natin, ibibigay natin para sa Pasig ang para sa kanila upang mapakinabangan nila ang nararapat para sa kanila. Okay, Mga bukod po sa medical mission na sinasagawa nila, meron pa po ba silang ibang plano? Yes, actually sa Monday I have a meeting with also another foundation for sa mga bata na may cleft palate. So sa mga bata na may cleft palate, mga magulang dyan, I'm looking for 50 kids para ma-assist natin, maoperahan yung cleft palate nila. Also, we're in the final stages of yung sa pag-execute natin din sa mga assessments sa mga bata that could possibly have ADHD kasi very rampant or very malaki na ang margin with kids na may ADHD. Also, we're also in the planning stage ng pagpapatayo ng isang dialysis center which will be utilized by Pasigueños for free. So, yan yung mga upcoming programs natin. Sa medical missions natin, pina-finalize na lang din namin yung ultrasound para kasama din dun sa serbisyo natin na libre. mobile kitchen. Yes. So, next week, ila-launch yung kusina ni Ate Sara. So, ito iikot sa buong Pasig. I think we'll start sa District 2. Magbibigay tayo ng palugaw, pakain, para maibsan ng kahit papano o matulungan natin yung mga kababayan natin na hindi nakakakain. Okay, last night. Yung ano po, yung regarding po sa Smart City, pwede po ba natin i-expand pa po sa mga new listeners or new viewers natin what is Smart City? Okay, so yung Smart City, no? Kasi, syempre, ano ba yun? Ano bang Smart City? Hindi ba pwedeng Globe City? Hindi. So yung Smart City is, let's say, with security, lahat ng lugar or areas para for your safety, magkakaroon ng CCTV which will be Command center. yes, which will be sa mga command center nila nakadirekta kasi as of now hindi very efficient yung mga CCTVs natin katulad sa Bangbang sa area namin. Minsan sa amin pa nagpapa-CCTV, nagre-request ng ano. Makita ang CCTV. Oo. So ngayon, bali ang gagawin po namin dito, smart dito traffic light, smart CCTV, may command control tayo na nakikita natin para sa ganun yung peace and order po natin ay lalo pa natin mapaayos. Smart hospitals na nakasystem tayo para malaman natin kung sino yung mga bibigyan natin ng gamot kasi kung 1,000, 2,000 na nakahingi ng gamot sa'yo, baka malito ka na, baka mamaya umaabuso na pala yung hingi ng gamot, hindi mo pa alam at ang daming mga na-expire na gamot, hindi mo pa rin alam kasi naka-manual ka, hindi kayo naka-system. Plus, ang gagawin po natin, kung pwedeng ihatid na sa kanila, Ihahatid natin sa ang mga gamot, ihatid natin sa bawat mamamayan na kailangan nila ng mga gamot. At kami po ay naniniwala na hindi po masamang manggaya, lalo na sa mga iba't ibang mga city, mga magagandang ginagawa nila. Hindi po nakakayang manggaya, lalo na kung talagang effective ito at makakatulong sa mga tao. Why hindi natin gayahin? For example, yung ginagawang mabuti sa Taguig, ginagawang mabuti sa Makati, ginagawang mabuti sa Quezon City, ginagawang mabuti sa Marikina, ginagawang mabuti sa Maynila.
lahat ng yang mabubuti na yan, pag sakasamahin natin, mukha tayo hindi nang gaya. Kasi, ba't pa tayo mag-eksperimento? Kasi nasa eksperimento, maaaring mag-failure yun. Samantalang ito ay subok na. So, gagayahin na lang natin. Wala naman kung masama, mukhang hybrid pa nga. Dahil lahat ng mabubuti, gayahin mo, mabuti ang kalalabasan yan. At sana po may balik yung free public wifi. Yes, free public wifi. Kasama po sa Smart City po. Kasama sa Smart Wi-Fi City na yan, yung free public wifi. Halimbawa din mga bata hindi may bagyo, hindi pwedeng pumasok. Pwede tayo gumaya sa mga private schools na nagiging asynchronous ang classes para hindi tayo nagme-makeup classes tuwing Saturday. So pwede yung mga bata sa bahay na lang din nag-aaral pag may mga bagyo. Yan. Hi na lang po ma'am. Sa sports na inyong ilalabas, ano po ba yung balita sa volleyball at basketball? Yes, October 19, meron tayong launching ng ating sports, yung Batang Liga. Handog ni Vice Mayor Iyo na magkakaroon ng exhibition game. So abangan nyo, may mga artista makikipaglaro sa ating mga kalalakihan ng basketball. Plus yung volleyball sa mga kababaihan. Parang expert na expert ako dun sa mag-volleyball. Hindi ako naglalaro ng volleyball. Medyo nahirapan tayo doon. Hindi, pero mapag-aaralan naman yun. Sa mga Pasigueño, wag po kayong mag-alala. Tuloy-tuloy pa rin ang ating medical missions. Every Saturday, gagawin natin yung medical missions natin. Also, if you would like to pass any medical or financial assistance, pwede po kayo magpadala ng letter sa office. Tutugunan natin yan. Medyo na backlog tayo, pero hopefully next week maipamimigay na namin yung mga na-backlog.